Yun, isang magpagpalang gabi na naman sa inyong lahat mga kaklasik. Mag-upload lang tayo ngayon ng video regarding isa nating napanood na isang pagsasadula ng kung gaano kalaki, kung ano yung mga naapektuhan at kung ano yung mga magagawa ng mga perang nawala sa Pilipinas. Regarding to sa issue ng nakawan at korupsyon sa Pilipinas. Actually, panood ko to kailan lang, no? Nagandahan lang kasi ako sa sistema ng pagsasadula na to. Although, credit to the owner of this video, grab ko lang to para lang mayroon tayong masabi ngayon. Totally, napakaganda ng message ng video na to. At kung talagang papanoorin mo siya, talagang mararamdaman mo yung hinanaing ng totoong Pilipino. No? Regardless tayo doon sa mga sinusuportahan o regardless doon sa mga may mga panatiko, sabi ng mga panatiko ng mga politiko, no? Wala tayong papanigan dito, no? Actually dito kaya inire-record kasi for the record kasi wala namang magsasalita na iba ng ganito no? Actually, napakaganda ng pagsasadula nila nito. Talagang pinapakita nila yung iba't ibang estado, kalagayan, trabaho, o yung estado ng buhay ng tao sa atin dito sa Pilipinas o ng mga Pilipino sa Pilipinas. So, bago tayo mag-comment dito, sige, panoorin muna natin to mga classic. Yun, titingnan natin kung ano ba yung sinasabi kong bakit tayo nagagandahan dito sa video na to. So, let's go! Panoorin natin sabay-sabay. Ganito kalaki ang itsura ng 1 milyong piso ninakaw na isang kurap na politiko. Balita ko, pati mga classroom ginawa niyo ng negosyo. Alam niyo ba na ang 1 milyon na to kayang bumili ng 850 pieces na upuan para sana sa aming mga estudyante at kaya nitong punuin ng halos 30 na classroom sa iba't ibang eskwelahan? Diba sabi niyo, kabataan ng pag-asa ng bayan? Pero bakit pati pondo ng edukasyon, pinoporsyentohan nyo? Porkit ba yung mga anak nyo sa private school nag-aaral? Kaya sa amin, wala kayong pakialam? Ilang henerasyon pa ang nanakawan nyo ng kinabukasan? Kung hindi kayo, sino ang tutulong sa amin mga estudyante na magkaroon ng magandang edukasyon? Kung hindi kayo, sino? Sino ang tutulong sa amin para magkaroon ng magandang edukasyon? Karapatan namin to Pero bakit pilit nyo pinagkakait? Etong pera na to, pwede sana magamit sa maayos at magandang sistema to Pero hindi ito nangyari dahil ito'y binulsa at ninakaw. Putang ina! Ganito pala ang itsura ng 10 milyon na ninakaw ng mga kurap na politiko? Sa 10 milyon na to, kung napunta lang to sa amin, kaya sana na itong bumili ng libu-libong sako ng binhi at pataba para sa aming mga magsasaka. Mga butil na sana'y itinanim na palay at naging kanin sa pagkainan ng bawat pamilya natin. Kayang-kaya na sana nitong bumili ng daang-daang makinarya at sistemang patubig. Dugot pawis ang puhunan namin dito, pero kayong mga buayang nakaupo, kayo ang nakikinabang sa pera ng bayan. Imbis na umasenso, baon na kami sa utang. Hindi naman kami tamad pero paano kami uunlad? Kung paulit-ulit nyo kaming ninanakawan. Ganito kalaki ang itsura ng 50 million pesos na ninakaw ng mga korap na politiko. Kahit magtrabaho ako ng 10 taon na puro overtime, hindi ko kikitain to Pero kayo, kayang-kaya nyong ibulsa to? Nakakapagod na ang putang inang sistema dito sa Pilipinas. Kahit anong sikap ko, kulang pa rin ang sahod para sa pamilya ko. Alam mo kung ano pa yung masakit? Yung buwis na kinakalta sa sahod ko, hindi man lang bumabalik sa akin bilang maayos na serbisyo. Imbis na maayos na kalsada, murang bilihin, hindi! Puro sports car at mansyon ang nakikita ko sa social media. Ano yun? Kami nagpapayaman sa inyo? Ang sarap yung yakapin sa leg hanggang sa mag-violet na kayo. Tangina! Tapos kami isang kahig isang tuka? Gigigil ako sa inyo Hindi pre. Kasi sa pera na to, kaya nitong matulungan mahigit 50,000 na manggagaong Pilipino na katulad ko at mayangat ang sahod. Pero hindi. Hindi ito nangyari. Dahil ito ay binulsa at ninakaw.
milyon yun. 100 milyon to? Ganito pala kadami ang mga ninakaw ng mga korap na politiko. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kadaming pera. Grabe. 2 milyon sana ang nagugutom na Pilipino ang kayang pakainin nito. Eto ba yung pinag-awayan nyo sa Senado? Mga putang ina nyo! Araw-araw kami nagbabayad ng buwis para sa mga bilihin. Ang sinasabi nila, merong ayuda, pondo, programa para sa mga mahihirap. Nasaan? Nasaan? Wala kaming nakikita kundi mga politikong nagpapayaman. Hindi naman namin kasalanan na pinanganak kami na mahirap. Ang gusto lang namin, mabuhay na may dignidad. Pero wala eh. Ang tingin nyo lang sa aming mahihirap, salot sa lipunan. Nagiging mahalaga lang naman kami sa inyo pag kailangan nyo ang boto namin tuwing eleksyon. Diyan kayo magaling. Pero pagkatapos nun, wala na kaming kwenta sa inyo. Ang gagarapal nyo magnakaw ng milyong-milyong pera na hindi nahuhuli, samantalang isa sa amin nagnakaw ng isang sakong bigas. Dinampot agad ng mga pulis. Sa totoo lang, ang dami sana mabubusog sa pera na to, pero hindi ito nangyari. Dahil ito ay binulsa. Ninakaw. Ganito kalaki ang itsura ng 250 million na ninakaw ng mga korap na politiko. Araw-araw akong bumabiyahe sa kalsada, nainitan, nauulanan, para lang makapag-deliver at may mauwi sa pamilya ko. Hindi nyo ba kayang gumawa ng tapat na proyekto na hindi nyo pinoprosyentuhan? Sira ang daan, puro lubak, halos buhay na namin yung kapalit sa bawat biyahe namin eh. Tapos yung kita namin, halos ubos na. Dahil sa putang inang mahal na gasolina na yan at sa mga boundaries namin. Di ba may pondo naman para sa kalsada, murang serbisyo at suporta sa aming mga rider. Pero saan napupunta? Putang ina. Ayun! Nasa bulsa ng mga buhaya. Tapos pag na-aksidente kami, wala kaming makuhang kulong. Kapag nawalan kami ng trabaho, wala kaming masasandalan. Sa malaking halaga na to, kaya nitong gawing ligtas at maayos na biyahe ang mga libo-libong tricycle driver, bus driver, jeepney driver, at sa mga kapwa ko rider na araw-araw na nagsasakripisyo para makapaghanap buhay. Pero hindi ito yung nangyari dahil ito ay binulsa at ninakaw. Ganito kalaki ang itsura ng 500 milyong piso na ninakaw ng mga korap na politiko. Kung napunta sana to sa amin, kaya sana nitong magdagdag ng halos 5,000 hospital beds para sa mga pampublikong hospital. Kaya sana nitong mag-provide ng daang-daang teknolohiya, pasilidad at espesyalista. Dahil alam nyo na hindi namin kayang magpagamot sa ibang bansa. Habang kayo, general check-up sa Singapore pa? Sa US pa? Hindi ko piniling magkasakit. Pero bakit sobrang parusa ang magkasakit sa bansang to? Yung sakit ko, pwede sanang malunasan. Kung meron lang sanang gamot at maayos na paggamutan. Pero pagdating ko ng ER, ang sinabi sa akin, wala daw gamit, wala daw gamot, wala daw bakanting kama, walang doktor, lahat na lang wala. Patayin niyo na lang ako! Ang masakit
Alam kong may pondo para dito. Pero ninakaw na. Kaya imbis na gumaling ako, araw-araw na lang akong natatakot. Kinakabahan kung aabutin pa ba ako ng bukas. Dito sa Pilipinas, ang mahirap na pasyente, hindi na pinapapili kung lalaban pa o hindi na. Kasi madalas, wala na talaga kaming laban. Hindi na tama na ang kalusugan naming mahihirap ang sinasakripisyo para sa bulsa ng mga iilan. Hindi lang pera ninakaw niyo sa amin, pati yung karapatan naming mabuhay. Marami sanang matutulungan at mabibigyan ng pag-asa tong pera na to. Pero hindi yun nangyari dahil ito ay binulsa at ninakaw. Ngayon tanong ko sa'yo, hindi ka pa rin ba galit? Ganito ang itsura ng 1 bilyong piso na ninakaw ng mga korap na politiko. Kung napunta lang sana sa amin to, mababawasan ng halos 2,000 namamatay kada taon. Bawat sakuna, nakakatulog sana kami ng mahimbing na hindi nangangamba sa kaligtasan ng aming pamilya sa tuwing bumabagyo at umulan. Tapos sa isang iglap, inanod lahat ng baha, lahat ng meron kami! Bahay! Gamit! Pati mga alaala sa aming tahanan! At ang pinakamasakit, hindi bagyo yung sumira sa amin, kundi yung korupsyon. Kung nagamit lang sana sa tama itong pondo na to para sa flood control, masaya sana kami magpapasok. Kung maayos sana yung evacuation center, di sana hindi kami nagsisiksikan na parang hindi kami tao. Kung napatayo yung mga tulay na sinasabi nilang ghost project, di sana hindi kami na-isolate o nagugutom habang kaming lahat basang-basa at giniginaw sa labas. Kayo namang mga korap, komportable kayong natutulog sa mga mansyon nyo galing sa taong bayan. Oo, bagyo nagdala ng baha sa lugar namin. Pero ang tunay na sumira sa buhay namin ay ang kasakiman! Na hanggang ngayon, umiiral sa ating bansa. Pero hindi pa huli ang lahat. Sana may natitira pang kahit konti na kaluluwa sa mga taong nakaupo sa gobyerno. Patuloy pa rin kaming umaasa na sambayan ng Pilipino na sa hinaharap magkakaroon tayo ng pagbabago. Para sa mga taong hindi pa bukas sa mga mata, narinig nyo na ang boses at hinanakit ng taong bayan. Ngayon tatanungin namin kayo, hindi pa rin ba kayo galit? Yun, napakaganda ng message ng pagsasadula na to, mga kaklasik. Isang pagsasadula ng iba't ibang klase o estado ng Pilipino na namumuhay dito sa ating bansa. Na lahat sila apektado, lahat tayo apektado ng mga nawawalang pera na kinukurap lang ng mga politiko. Again, hindi po tayo papanig sa kahit sinong politiko dito. Ika nga pero ayaw nating mag-drop down ng pangalan kasi mahirap mag-drop down ng pangalan. Okay lang, para sa akin, panoorin lang natin intindihin lang natin yung video, magmula sa magsasaka, sa estudyante, di ba? Sa rider,
sa mga simpleng Pilipino hanggang dun sa mga laylayan na nga, ang tinatawagan nating laylayan na ng bansa natin. Kung pakikinggan natin siyang mabuti, no? Katulad nga nung sinabi ng estudyante, kung yung 1 milyon sana, ipinondo sa mga upuan, ipinondo sa learning materials natin ng mga estudyante, may mapapala sana eh. Malaking bagay yun para sa mga estudyante. Ngayon, sabi naman ng isa, no, ato mga klasik, no, minsan na rin ako nag-post regarding sa ganito. Merong isa, ayoko na kasi magbanggit ng pangalan, no, kasi mahirap naman magbanggit ng pangalan. Pangit yung sinashoutout natin sila dito sa ganitong klaseng issue. Kasi kawalan ng respeto yon. Bagamat na sinasabi natin na gano'n, no, wag lang nating i-drop yung name nila, no. Minsan nag-post ako regarding sa tax, no. Alam niyo, sabi sa akin ng isang nag-comment, sabi sa akin, above minimum ka ba? Kung hindi ka above minimum, ligtas ka sa tax. Shit, hindi ko alam na kung saan mo kinuha yung ideya na yun eh. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan mo kinuha yung ideya na pag hindi ka above minimum, hindi ka nagbabayad ng tax. Fucking shit, saan Google mo nakita yan? Diba? Para sa akin, saan sa Google mo nakita yan? No? Bumili ka lang ng candy, nagbabayad ka na ng tax. Iyan ang tinatawag nating consumer's tax. No? Huwag mo sasabihin sa amin na ang Pilipino na pag hindi lumalagpas ng minimum wage, no? Pag hindi ka lumalagpas ng minimum wage, hindi ka, ligtas ka sa tax. Kalokohan yun. Bumili ka ng bigas, bumili ka ng sardinas, nagbabayad ka ng tax. Ganun kasimple yun. No? Regardless, hindi naman dyan tungkol yung issue natin. Yung issue natin, pinakita dito sa pagsasadula, kung gaano kalaki yung pera at kung gaano kalaki sana yung pakinabang ng mga perang nawala. No? Sana doon sa mga Pilipino na patuloy na sumusuporta. Wala namang problema sa pagsuporta natin sa mga politiko. No, sa tingin natin na maayos yung ginagawa nila, wala akong nakikitang mali doon. But then again, no, if you will support someone, tapos babatuhin mo ng masasakit na bintang yung kabilang panig na kalaban ng sinusuportahan mo, which is wrong. No? Which is wrong. Kasi, unang-una, sige, sabihin na natin may mali. May mali nga yung binabato mo na mga politiko, no? Which is kasama din naman dyan yung politiko na sinusuportahan mo. Walang perpektong politiko. Tandaan nyo yan. Katulad natin, puro lang tayo tao. Walang perpektong tao. Walang perpektong politiko. Ngayon, hindi nyo din naman kilala ng personal yan. Hindi nyo kilala kasama sa bahay. Wala din kayo nung mga panahon na nagnanakaw, yung sinasabi nyo magnanakaw, wala din kayo dun. Hindi nyo sila pwedeng i-drop down. Kumbaga, hindi nyo pwedeng i-drop yung mga pangalan nila dahil lang yun yung narinig nyo dun sa kalaban nila. Maling pag-husga yun, mga kaklasik. Minsan kasi, ang sakit kasi ng Pilipino, nasa atin din minsan eh. No? Sinasakyan na lang tayo ng mga politiko dahil madali tayong utuin eh. Napakabilis nating utuin. Pakitaan lang tayo ng konti, pakitaan lang tayo ng maganda ng konti, kakalabanin natin yung kabila. Lahat ng naging presidente, lahat ng pumupudyang mga politiko, para sa akin, opinion ko lang to. Walang matino dyan. Lahat yan nagloko. Pero naniniwala pa rin ako na meron pa rin ilan-ilan dyan na natitira na maayos pa rin. No? At syempre, pinagdadasal pa rin naman natin pare-parehas, kaya hindi natin kailangan magtalo-talo eh. Pare-parehas naman natin pinagdadasal na maging maayos yung sarili nating bansa. Nakakatawa lang na tayo mismo mga ordinaryong Pilipino,
tayo mismo nga mga nasa laylayan, tayo nagtatalo para doon. Para saan? Para doon sa mga politiko. Yan yung mindset na yan yung mindset na dapat natin tinatanggal bilang Pilipino, no? Okay lang sumuporta for goods, no? For goods. Ibig mo sabihin, kung ano yung nakita nating tama, okay, then support. Hindi porke may nakita tayong tama at sinabi naman itong politiko na sinusuportahan natin na ito, si ganito, si ganyan, magnanakaw, maniniwala na agad tayo. No, that's a big no, but a big X. X na X yun, Brad. Kasi totoo lang, hindi mo pwedeng ibintang sa kanya yung pagnanakaw dahil lang sinabi ng sinusuportahan mo. Mali yun, which is mali. No? Kahit pakitaan mo pa ako ng mga ebidensya na galing sa Google, ito na lang, napakasimple na lang. Napakasimple na lang na halimbawa. No? Hindi lahat ng nakasulat sa libro tama. Kaya kong patunayan niya. Hindi sa lahat ng nakasulat sa libro ay tama. At hindi lahat ng tama makikita mo lang sa libro. Same as doon sa mga internet na ginagamit natin, Google o etc. No, minsan kasi mas mainam gamitin natin yung common sense. No, yung common sense kasi hindi tayo ililigaw niyan eh. No? Hindi ka rin ipapahamak ng common sense mo. No? Lagi lang tayong gigitna, mga ka-classic, no? Lagi lang tayong nasa gitna, lagi lang tayong naka-neutral kumbaga, no? Although kasi wala tayong alam diyan eh. Wala tayong alam doon sa mga sitwasyon nung kasalukuyang nagnanakawan ng pera. At wala ka nung kasalukuyang ninanakaw yung pera. Wala ka rin nung kasalukuyang pinaplano na nakawin yung pera. So paano mo sasabihin ngayon sa amin na ito, siya, ayan, iyon ay yung nagnakaw ng pera? Gayon yung pinapakitang ebidensya ay galing din saan? Sa kalaban nila sa politika. Natural, di ba? O, di ba? Ayan ang sinasabi ko mga classic, yung common sense. Wala tayong dapat pinapanigan. Dapat lagi tayong hagitna. Ang lagi natin papanigan dyan, yung mga kapwa nating Pilipino na nasa laylayan na apektado, higit na apektado ng mga nakawa ng pera na to. Ng kaba ng bayan. So wala naman tayong pinatatamaan or kung sabihin man natin na masama yung loob natin sa kapwa natin, hindi ganon. Pino-point out lang natin dito na sana intindihin natin yung yung pagsasadula nila, no? Yung pagsasadula nitong video na to is napakaganda ng message nito, no? For us to able to realize na hindi naman talaga tayo dapat yung mga nasa laylayan na nagtatalo-talo eh. Kita nyo, iba't ibang estado, iba't ibang kalagayan, iba't ibang trabaho ng mga Pilipino ang pinakita doon sa pagsasadula. No? So, ibig sabihin, tayo lang din naman ang apektado. Sino ba naman yung mga nagnakaw? Wala na yun. Wala na. Mayayaman na yun sila. No? At sana, nagdadasal pa rin naman tayo na magkaroon ng hustisya para sa nangyari na to, para sa katulad nito na marami nang nawalang pondo ng gobyerno. Disclaimer ulit sa lahat sa disclaimer po ulit doon sa lahat po ng nakikinig, nanonood. Dito kasi sa pagsasadula na to, medyo may mga pangit na salita din tayong narinig dito, which is intended na pag-express lang ng feelings yun, para mas maging makatotohanan yung pagsasadula. Which is yun naman talaga yung nasa isip ng mga taong apektado. Ganun pa man, credit to the owner doon sa video. Salute ako sa inyo sa paggaganyan. Paggawa nyo nito. Tatuwa lang kasi ako kaya ako togrinab, pero credit sa inyo. So, yun mga classic, kayo na pong bahalang umusga. Hindi po tayo papanig kung saan mang mga politiko. Hindi wala po tayong papanigan kung mapakabila ka man, mapadilaw o kung saan ka mang kulay.
Hindi yan ang usapin. Ang usapin natin yung nawawalang pera. Yun, maraming salamat mga klasik at muli. Syempre, mapagpalang gabi sa inyong lahat. At nawat maging ligtas kayo sa lahat ng oras. Rise and grind.